Kabanata 1, ang malaking kahon ng tanso sa kalawakan. Ang buhay ay ang pinakamalaking himala ng mundo. Sa apat na sulok ng itaas at ibaba ay nakasulat ang salitang, universo. Bagamat ang universo ay totoo, ito ay walang hanggan at hindi maabot. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, nakasulat ang salitang, pundasyon. Bagamat ang pundasyon ay may pag-unlad, hindi alam ang pinagmulan nito. Ang universo ay malawak at ang kalawakan ay walang hanggan, maraming mga siyentipiko ang nag-isip na ang Earth ay ang tanging lugar na may buhay. Sa katotohanan, ang sangkatauhan ay labis na nag-iisa. Sa loob ng malawak at matandang universo, kahit na may bilyong mga planeta, napakahirap makahanap ng pangalawang planeta na may buhay. Gayunpaman, hindi kailanman sumuko ang sangkatauhan sa paghahanap, mula noong nakaraang siglo, nagpadala na ng maraming mga spacecraft para sa pagsisiyasat sa kalawakan. Ang Voyager 2 ay isang unmanned spacecraft na inilunsad noong 1977 mula sa Kennedy Space Center sa Amerika. Sa ibabaw nito ay may dala-dalang gintong disk na may temang pagbati sa universo na naglalaman ng ilang mga uri ng musika na sikat at mga mensahe ng pagbati na sinabi sa 55 wika sa mundo, umaasa na isang araw ay mahuhuli ito ng ibang sibilisasyon. Mula dekada 2070 hanggang ngayon, ang Voyager 2 ay nananatiling nag-iisa sa kanyang paglalakbay sa malawak na universo. Ito ay tila isang maliit na butil ng alikabok. Maaaring tulad ng karamihan sa mga spacecraft, nagkaroon ito ng mga problema o tuluyang nawala sa tahimik na kalawakan. Lumipas na ang mahigit 30 taon, ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad at nakabuo ang sangkatauhan ng mas advanced na mga spacecraft. Maaaring sa hindi kalayuan ay makakakuha tayo ng bagong hakbang sa pagsisiyasat sa kalawakan. Ngunit kahit na ganito, sa mahabang panahon, ang mga bagong uri ng spacecraft ay hindi pa rin makasunod sa yapak ng Voyager 2. Lumipas na ang 33 taon, ang Voyager 2 ay umabot na ng 14 na bilyong km mula sa Earth. Sa oras na ito, ang bilis nito ay umabot na sa ikatlong antas ng bilis sa universo, at sa kanyang orbit, hindi na ito kailanman makakabalik sa solar system, naging isang napakamasining na spacecraft. Sa dilim at yelo ng universo, ang ilang mga bituin ay tila mga malinaw na diamante na nakasabit sa isang itim na tela. Bagamat ang Voyager 2 ay mabilis na lumilipad sa malalim at walang hanggan ng universo, ito ay tila mga uod o langgam na dahan-daang gumagapang sa madilim na lupa. Matapos ang mahigit 30 taon, ngayon sa oras na ito, ang Voyager 2 ay nakakita ng isang nakakamanghang bagay. Sa tahimik na universo, siyam na higanteng katawan ay tahimik na nakahiga sa isang lugar. Noong ika-22 ng Mayo taong 2010, ang NASA ay tumanggap ng isang mahiwagang datos na ipinadala ng Voyager 2. Pagkatapos ng maraming pagsisikap sa pagsasalin, nakita nila ang isang hindi maipaliwanag na imahe. Sa oras na ito, ang lahat ng tao sa control room ng NASA ay nagulat, nakatayo na parang mga estatwang kahoy, sila ay labis na natatakot. Matagal bago sila nakabawi, at pagkatapos, ang control room ay naging maingay. Diyos ko, ano ang nakikita natin dito? Paano ito posible? Hindi ito kapani-paniwala. Ang Voyager 2 ay matagal nang walang kontrol, tanging patuloy na umuusad. Matapos may padala ang mahiwagang datos, nagmadali itong lumipad sa madilim na espasyo, mas malalim pa sa madilim na kalawakan. Dahil ang espasyong ito ay napakalayo, kahit na may malaking natuklasan, at nakakuha ng isang nakakagulat na imahe, ang sangkatauhan ay walang magawa. Ang grupong ito ng mahiwagang impormasyon ay hindi na ipahayag sa labas. Pagtatapos, ngunit minsan ang mga pangyayari ay hindi nangyayari ayon sa inaasahan ng lahat. Ano man ang mga kagamitan sa pagmamasid at pagsisiyasat sa kalawakan, o ang mga siyentipikong pag-aaral ng buhay at pisika, o ang mga space station na may mga natatanging kondisyon. Mula noong 1971, ang Unyong Sobyet ay matagumpay na naglunsad ng unang manned space station, at hanggang ngayon, ang buong mundo ay naglunsad ng 9 na space station. Noong ika-11 ng Hunyo taong 2010, sa panahong ito, sa loob ng International Space Station, ang ilang mga astronaut ay nagulat, ang kanilang mga pupil ay mabilis na kumsuo. Hanggang sa ngayon, ang pag-iral ng Diyos ay matagal ng pinabulaanan. Kung ang paniniwalang ito ay may mga tagapagpatuloy, ito ay sa espiritual na kawalang katiyakan ng tao na naghahanap ng isang simbolo. Ngunit sa oras na ito, ang isipan ng ilang mga elite astronaut ay nakakaranas ng matinding pagkabigla, nakita nila ang isang hindi maipaliwanag na imahe.
Sa labas ng International Space Station, sa yelo at dilim ng universo, siyam na higanteng nilalang ang hindi kumikilos, tila matagal nang naruroon, nagdudulot ng walang katapusang kalungkutan, at ito ay siyam na katawan ng dragon. Walang pagkakaiba sa mga dragon sa mga alamat. Bawat katawan ng dragon ay umaabot ng 100 metro, tila gawa sa tinunaw na bakal, puno ng nakakaindek na damdamin. Ang dragon, na umiiral sa mga alamat kasama ng mga Diyos, ay lumalampas sa mga batas ng kalikasan. Ang siyam na katawan ng dragon ay umaabot ng 100 metro, ang kanilang mga buntot ay nakatali sa isang itim na kadena, sa madilim na espasyo ng universo sa likod ng siyam na katawan ng dragon, may isang pabaong na gawa sa tanso na umaabot ng 20 metro ang haba. Ang dragon, na umiiral sa mga alamat kasama ng mga Diyos, ay lumalampas sa mga batas ng kalikasan. Ngunit, sa pag-unlad ng agham hanggang ngayon, sino pa ang maniniwala na talagang umiiral ang mga dragon? Ang mga astronaut sa loob ng International Space Station, ang kanilang isipan ay labis na naapektuhan, ang tanawin na kanilang nakita ay nagdulot sa kanila ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa tahimik na universo, ang katawan ng dragon ay tila isang hindi mapapabagsak na pader ng bakal, at kahit na maramdaman ang nakatagong nakasisindak na lakas sa loob ng mga katawan. Ngunit, sila ay nawala na sa buhay, at magpakailanman ay natutulog sa malamig na espasyo ng universo. Ito ay, matapos ang matinding pagkabigla, ang ilang mga elite astronaut ay muling nag-urong ang kanilang mga mata, ang imahe na kanilang nakita ay lalong nagdulot ng takot. Ang malaking kabaong na gawa sa tanso ay may sinaunang hugis, ang ibabaw nito ay tila may isang sinaunang disenyo, puno ng kalungkutan ng mga taon, hindi alam kung ilang taon na itong lumulutang sa universo. Isinara ni Chris Wu ang aklat na Huang Di Neijing, ibinalik ang kanyang isip sa estado matapos ang pag-iisip tungkol sa kabanatang, The Wen, na nagtatala ng panahon ng sinaunang panahon. Tungkol sa panahon ng sinaunang panahon, wala namang mga detalyadong tala na tiyak, para sa mga tao sa kasalukuyan ito ay isang bahagi ng kasaysayan na puno ng kalabuan, na nagdudulot ng maraming pag-iisip. Si Yulong Kiyokwanai na espasyo ng universo, ang siyam na katawan ng dragon at ang malaking kabaong na gawa sa tanso ay nakakabit sa isang itim na kadena, ang anyo nito ay nagdudulot ng pagkabigla. Matapos ang pagkabigla sa hindi maipaliwanag na imahe, ang mga elite astronaut ay nagpadala ng signal ng komunikasyon. Universo, tumatawag sa Earth. Tungkol sa tiyak na pag-iral ng Voyager 2 na inilunsad sa kalawakan mula dekada 2070 hanggang Abril, Mayo ng 2010 ay nawala ang komunikasyon sa Earth. Kabanata 2, The Wen. Ang The Wen ay isang kabanata sa Huang Di Neijing. Ang mga tao sa sinaunang panahon, namumuhay ng daang taon, at ang kanilang mga galaw ay hindi bumabagal. Ang Hoang Danoy Kin ay isang sinaunang aklat na itinuturing na kayamanan, isinulat ito ilang libong taon na ang nakalipas, naging isa sa 3 dakilang klasikong aklat ng China, ang mga sinasabi sa aklat kahit na hindi maaring pagkatiwalaan ng buo, ngunit maaari ring sabihin sa kabuuan ito ay may napakahalagang halaga. Maaaring mabuhay ang isang mortal ng higit sa 100 taon, ngunit ang mga kilos ay walang kahit anong palatandaan ng katandaan. Tungkol sa kabanatang TVN na nagtatala ng isyo ng edad ng mga sinaunang tao, natural na hindi maaring pagkatiwalaan ng isang modernong tao tulad niya. Ang malamig na hangin ay dahan-daang humihip, ilang mga dahon ng tungog sa hardin ay dahan-daang sumasayaw, nagbanggaan at nagbigay ng tunog na "Rao", ang sariwang hangin mula sa bintana sa harapan ay humihip papasok. Si Chris Wu ay talagang mahilig sa mga aklat na uri ng Suo KY 3, habang nagbubuhos ng isang tasa ng mahinang berdeng tsaa, sinimulan niyang ipagpatuloy ang pagtalikod sa lumang aklat na nasa kanyang kamay. 3. Suo KY, pagkolekta ng mga kakaibang kwento. Sa panahon ng sinaunang panahon, ito ay isang napaka-misteryosong bahagi ng kasaysayan. Siya ay nagtataka bakit maraming mga lumang aklat ang kapag binanggit ang panahon ng sinaunang, na sinasabi ng mga sinaunang tao ay napakamabura, tila mayroong isang misteryo sa pagkawala ng sinaunang sibilisasyon sa daloy ng kasaysayan. Talaga bang mayroong isang bahagi ng kasaysayan na hindi alam ng mga tao? Pagkatapos ng isang maikling sandali ng pagninilay, siya ay muling nagpatuloy sa pagbabasa. Ang aklat na itinuturing na kayamanan, isinulat ito ilang libong taon na ang nakalipas, naging isa sa 3 dakilang klasikong aklat ng China, ang mga sinasabi sa aklat kahit na hindi maaring pagkatiwalaan ng buo, ngunit maaari ring sabihin sa kabuuan ito ay may napakahalagang halaga. Edkit Tin Dia, Ba M. Duang, HP Tinki,
Doklap Thursday THN, Konok NHUC NHT, Sinang Dote Tin Dia, VHU Chong, THKY Dowsin. Apat, pumuno sa langit at lupa, hawakan ng yin at yang, humigop ng esensya, panatilihin ang espiritu, ang katawan at kalamnan ay isa, maaaring makasabay sa langit at lupa, walang katapusan, ito ang daan. Ang kabanatang TVN ay maraming beses na binanggit ang sinaunang panahon, may kaalaman sa pagbabago ng langit at lupa, pagsasanay sa pagbuo ng esensya, upang ang tao ay makamit ang walang kamatayang buhay, ang mga modernong tao ay sa katunayan ay walang kakayahang maniwala. Hindi namamalayan, ang pulang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, ang sinag ng hapon ay kumakalat, pinapahiran ang puno ng enjidong sa labas ng bintana ng isang mapusyaw na pulang kulay. Ipinagpapaalam ni Chris Wu ang aklat na Haang Danoykin, naghahanda na sumali sa isang pagtitipon ng klase kasama ang mga kaklase. 3 taon na ang lumipas mula nang siya ay umalis sa universidad, si Chris Wu ay nanatili sa lungsod na ito pagkatapos ng kanyang pagtatapos, habang tinitingnan ang nakaraan, ang panahon ng pagiging estudyante na walang malay at simple ay hindi na maibabalik. Ang 3 taon ay kung iisipin ay hindi mahaba, ngunit hindi rin ito maikling panahon, ang mga dating kaklase ay ngayon ay nasa iba't ibang sulok ng mundo, bawat isa ay may kanya-kanyang buhay. Ang magandang tunog ng ringtone ng kanyang cellphone ay pumutol sa kanyang mga iniisip, ito ay si Leoning na tumatawag, isang maganda at napakamatalinong babae, pagkatapos ng kanyang pagtatapos ay lumipat sa kalapit na lungsod, sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan ay umakyat bilang manager ng sangay 1 taon na ang nakalipas. Nang kanyang pinindot, ang magandang tunog ng ringtone ng kanyang cellphone ay pumutol sa kanyang mga iniisip, ito ay si Leoning na tumatawag, isang maganda at napakamatalinong babae, pagkatapos ng kanyang pagtatapos ay lumipat sa kalapit na lungsod, sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan ay umakyat bilang manager ng sangay 1 taon na ang nakalipas. Nang kanyang pinindot ang sagot sa tawag, agad niyang narinig ang boses ni Leoning na nagbibiruan, noong siya ay nag-aaral sa universidad ay ipinakita na niya ang napakahusay na kakayahan sa pakikipag-ugnayan, madali siyang makapaglapit sa iba. Kumusta? Naisip mo ako? Madali siyang nakapagpabalik. Sa kabilang linya ay narinig ang isang napakakaaya-ayang tawa, sinabi niya. Hindi ko alam ang lokasyon ng pagtitipon ng klase, samahan mo ako mamaya. Matapos ang maingat na pag-uusap tungkol sa lokasyon ng kanilang pagkikita, umalis si Chris Wu sa kanyang bahay sakay ng kotse. Noong siya ay nag-aaral pa, siya ay nagkaroon ng pagnanasa kay Leoning, ngunit siya ay maingat na sinabihan na hindi sila bagay sa isa't isa. Si Leoning ay isang napakagandang babae, at ang kanyang talino at pag-iisip ay higit pa sa kanyang kagandahan. Alam na alam niya kung ano ang kailangan niya, kung ano ang dapat gawin, at kung ano ang dapat sabihin at gawin. 10 minuto na lang bago ang kanilang pagkikita, si Chris Wu ay naghanap ng parking space sa harap ng isang department store, pagkatapos ay bumaba ng sasakyan at naghintay sa tabi ng kalsada para kay Leoning. Ang buong lungsod ay nalulumbay sa sinag ng hapon, maraming mga gusali ang nababalutan ng isang liwanag na kulay ginto, habang ang mga sasakyan ay dumadaloy sa kalsada na parang tubig, at ang mga tao ay nag-uusap at naglalakad ng sunod-sunod. Pagkalipas ng 7 o 8 minuto, isang Toyota ang huminto sa tabi ng kalsada, at lumabas ang isang magandang mukha, si Leoning ay bumaba ng sasakyan. Si Chris Wu ay lumapit, ngumiti at nagsabi, may sarili ka pang sasakyan na nagdadala sa iyo. Huwag mo akong gawing biro, wala akong sariling driver, kaibigan ko yon si Vandar. Matapos ang 3 taon mula nang magtapos, kahit na may konting ugnayan pa sila, nagkita lang sila isang beses 2 taon na ang nakalipas. Si Leoning ay nananatiling kasing ganda ng dati, nakasuot ng simpleng damit, ang kanyang masikip na maong ay sinamahan ng isang purple na blouse, na nagbigay diin sa kanyang mga nakakaakit na kurba, napakamaamo at kaakit-akit. Matagal na tayong hindi nagkita, kumusta ka? Ang kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang mga balikat, may kintab at itim, na parang makikita ang refleksyon dito, may mga mata siyang parang uwak, ang mga pilik mata ay mahahaba at bahagyang nakaturo sa unahan, natural at kakaiba, nakakaakit at nakakaantig. Ayos lang, talaga ba? Ngumiti si Leoning, ang kanyang mga mata ay kumikislap, ang kanyang mga labi ay napakaakit, talagang nakakaakit. Talaga ba? Mga nakakaakit na kurba, napakamaamo at kaakit-akit. Sa puntong ito, ang Toyota ay huminto sa tabi ng kalsada, at sa driver's seat ay lumabas ang isang pamilyar na mukha, si Vandar, isang dating kaklase. Siya ay nanatili sa lungsod matapos magtapos, katulad ni Chris Wu.
Ngunit siya ay mas mapalad dahil may koneksyon at nakapagpatayo ng isang kumpanya na hindi masyadong malaki at sa kanilang mga kaklase, siya ay itinuturing na matagumpay. Kahit na nasa parehong lungsod sila, halos wala silang ugnayan ni Chris Wu. Ang pangunahing dahilan ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan noong sila ay nasa kolehiyo. Hindi bumaba si Vandar mula sa sasakyan, ngumiti siya ng bahagya at nagsabi, matagal na tayong hindi nagkita. Oo nga. Sana makapagkita tayo sa ibang pagkakataon. Nakita ni Chris Wu na hindi bumaba ang kanyang kausap mula sa sasakyan, kaya't siya ay tahimik na nagtanong. Sasakay ka ba? Sasakay ka ba? Para sa ganitong uri ng pagmamaliit, si Chris Wu ay tamad na makipagtalo, kaya't sumagot na lang siya ng oo. Si Liuning, isang matalinong babae, ay natural na nakaramdam ng tensyon sa paligid, kaya't ngumiti siya kay Chris Wu. Katatapos ko lang magmadali dito, ang mga kaklase sa lungsod na ito ay tumawag at nagmamadali, sumakay na tayo sa sasakyan ni Vandar. Hindi pa nakapagsalita si Chris Wu, si Vandar ay nagsalita na, nag-aalala, pasensya na, may nauna na akong kasunduan sa dalawang kaklase sa kalsadang iyon, mukhang kulang ang upuan. Walang problema, mauna ka na, darating ako pagkatapos. Pagkatapos sabihin ito ni Chris Wu, lumingon siya kay Liuning at ngumiti, sama ka sa akin, o kaya. Si Liuning ay nag-atubili ng kaunti, ngunit si Vandar ay nagmadali, na si Leo, ang magandang babae, ay mauuna sa sasakyan ko, kung hindi, baka tanungin ako ng mga tao hanggang sa mamatay ako. Matapos maghintay sa tabi ng kalsada ng ilang minuto, nagpakita si Liuning ng pag-aalala kay Chris Wu, ngunit sa huli ay sumakay pa rin siya sa Toyota matapos magmadali si Vandar. Nang isara na ang pinto ng sasakyan, bahagyang narinig ni Chris Wu ang tunog ng pagmamaliit ni Vandar, ngayon ay rush hour, nakakakuha ng taxi ay talagang kakaiba. Pagkatapos, ang Toyota ay mabilis na umalis. Dati, si Chris Wu ay itinuturing na isang kilalang tao sa unibersidad, ngunit ngayon ay itinuturing na siya na umaasa sa ibang tao, na ikinukumpara kay Vandar, natural na siya ay medyo nadismaya. Para sa isang tao tulad ni Vandar, hindi siya magbibigay pansin, ngunit ang pag-uugali ni Liuning ay nagbigay sa kanya ng kaunting sorpresa. Gayunpaman, bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pakikitungo sa mga tao, at sa mundong ito, syempre, hindi maiiwasan ang mga bagay tulad ng kapakinabangan, pagmamataas, at mga ilusyon, at hindi naman siya labis na nababahala. Ang pulang araw ay bumaba na sa likod ng abot-tanaw, parang dugo na dumadaloy sa abot-tanaw at unti-unting humuhupa, ang buong lungsod ay tila nababalutan ng isang makapal na itim na balabal, ang gabi ay malapit ng bumaba. Sa oras na ito, siyam na higanteng dragon ang humihila ng isang malaking kabaong na tanso sa kadiliman at lamig ng universo, ang tanawin na ito ay nakabibighani, at naruroon sa isang walang hanggan na lugar na hindi alam ng sinuman sa universo. Sa loob ng International Space Station, ang ilang mga astronaut ay nagpadala ng mga nakakagulat na balita pabalik sa lupa, naghihintay ng susunod na utos. Kahit na ang karera ni Chris Wu ay hindi pa maituturing na matagumpay, dahil sa ilang mga dahilan at pagsisikap, siya ay may kaunting ipon sa kanyang kamay, at kamakailan lamang ay nakabili ng isang Mercedes-Benz. Mahigit 10 minuto ang lumipas, si Chris Wu ay nakarating na sa lugar ng kanilang reunion high THUNG Min na Wetan. Ito ay isang super entertainment venue na may mga serbisyo para sa pagkain, inumin, pahinga, at kasiyahan na nasa pinakamagandang lokasyon ng Golden Road, sa kabuuan ay napakamasigla, at sa mga mamahaling sasakyan, maaari ring mahulaan ang antas ng paggastos dito. Matapos ang 3 taon mula nang magtapos ng kolehiyo, karamihan sa mga kaklase ay hindi pa matagumpay sa kanilang mga karera, kaya't si Chris Wu ay nakaramdam na ang pagpili ng lugar para sa reunion dito ay medyo magarbong. Nang bumaba siya mula sa parking lot at naglalakad patungo sa High THUNG Min na Wetan, mabilis niyang nakilala ang mga pamilyar na anino, lahat ng mga kaklase na dumedalo sa reunion, kasama na ang ilan na hindi niya nakita sa loob ng 3 taon. Chris Wu. Sa oras na ito, isang batang lalaki na may magandang anyo at magalang na tinawag siya, na may ngiti sa kanyang mukha, at nagsabi, ito ay hindi tama sa iyo, bilang may-ari ng lungsod na ito, ngayon ka lang lumabas, dapat ikaw ang nag-organisa ng reunion na ito. Ang batang lalaki na ito ay si Vincent, isa siya sa mga nag-organisa ng reunion na ito, at sa panahon ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo, siya ay isang napaka-aktibong tao. Sinasabi ng iba na sa loob ng 3 taon, siya ay nagtagumpay sa isang ibang lungsod, at mayroon na ring sapat na kayamanan. Ang iba pang mga tao ay lumapit upang salubungin siya, kahit na matagal na silang hindi nagkita, ngunit ang pakikitungo ng lahat ay napakapalakaibigan.
Sa katotohanan, si Vincent ay narito upang tanggapin ang lahat at ang mga taong nagtatrabaho sa pagtanggap ay mga 2 o 3 lamang, kaya madaling mahulaan ito. Si Vincent ay isang matalinong tao, hindi siya nag-iisa sa lugar na ito at nakipag-usap, kundi nakipag-usap habang naglalakad patungo sa harapan, tinatanggap ang lahat sa High Thung Minawethan. Sa ikalimang palapag ay may isang maliit na silid pulong na kayang tumanggap ng 30 hanggang 50 tao, at ito ay nabok na. Sa oras na ito, ang langit sa labas ay unti-unting dumidilim, at ang mga dumalo sa reunion ay tila kumpleto na. Ang mga tao ay naglalakad papasok na nagdudulot ng kasiyahan sa loob ng silid, may mga lumalapit upang magbatian, at ang pakiramdam ng oras ay tila huminto, ang espasyo ay nagiging baligtad, sa mga emosyon, tila bumalik sila sa panahon ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Anahan ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. 3 taon na ang nakalipas mula nang magtapos, lahat ay 25 o 26 na taong gulang na, may ilan na nag-asawa na, at may 2 tao na naging mga batang ina. Bawat isa ay may kanya-kanyang buhay, ngunit sa kabuuan, ang karamihan sa mga kaklase ay mga ordinaryong tao, ang mga ideal at ambisyon noong nakaraan ay halos ganap na nawala sa paglipas ng panahon, at mayroon na ring karaniwang buhay tulad ng iba. Ang mga pangarap ay lumayo na, at ang nakararami ay nakakaalam na sila ay mga ordinaryong tao lamang. Si Chris Wu ay hinayla ni Vincent sa isang tabi, at maingat na tiningnan, at napansin na ang kanyang mga kaklase ay hindi lamang mga matagumpay na tao, kundi ang kanilang mga pamilya ay may kaunting koneksyon din. Chris Wu, ang late mo, kailangan talagang parusahan ka ng 3 baso. 3 baso, masyadong kaunti yan, parang hindi nyo naman pinapahalagahan ang kakayahan ni Chris Wu sa pag-inom. Si Leoning na nakaupo sa tabi ay napansin nito, ang kanyang mga mata ay kumikindat, ang kanyang katawan ay mahaba at ang mga kurba ay kaakit-akit, umaakit ng damdamin ng mga tao. Sino sa mga magaganda ang gustong parusahan ako? Pinagsama ni Chris Wu ang kanyang mga kaibigan na lalaki, at ginawang mga magaganda ang lahat. Kakauwi mo lang, agad-agad ay nakikinabang ka sa amin, parusahan, kailangan talagang parusahan ka ng mabigat. Nagkasundo ang lahat ng lalaki at babae, at nagsimula ng magsanay ng espada. Si Vander sa lungsod na ito ay may tiyak na koneksyon, kaya't natural lang na nasa maliit na grupong ito siya, at sinabi ng walang pag-aalinlangan, akala ko gusto mong manatili sa taxi ng ilang sandali. Nang marinig ito, medyo naging malamig ang atmosfera. Alam ng lahat dito na noong nasa kolehiyo pa, may kaunting alitan si Vander at Chris Wu, at ngayon na siya ay umuunlad sa lungsod na ito, sinadyang sinabi na si Chris Wu ay kailangang sumakay ng taxi para makapunta dito, talagang malinaw ang kanyang saloobin. Napansin din ng ibang mga kaklase ang sitwasyon dito, kaya't lumingon sila sa kabila, ngunit si Chris Wu ay hindi nagbigay pansin, ngumiti lamang siya at hindi na nagdagdag ng salita. Lalabas ako para salubungin si Chloe ni. Binago ni Vincent ang paksa ng usapan, at pagkatapos ay umalis. Si Leoning kasama ang 2 kaklase na babae ay nagsabing gusto nilang bumili ng pampaganda, at sinabing gusto nilang maghanap ng ilang mga branded na damit, ang iba naman ay nagkwento tungkol sa mga nakaraang araw, ang malamig na atmosfera ay agad na nakalimutan at naging mas masigla. Ngunit pagkatapos ng nangyari kanina, may kaunting pagbabago sa atmosfera, walang sino man ang nagbanggit muli tungkol sa parusa kay Chris Wu, at mas marami ang nakipag-usap kay Vander. Kahit na si Chris Wu ay isang kilalang tao noong siya ay nasa kolehiyo, pagkatapos ng kanyang pagtatapos, hindi na ito mahalaga, ang pinakamahalaga ngayon ay kung siya ay magiging matagumpay sa kanyang karera. Paminsan-minsan, may mga tao na tumitingin muli, at dito ay naiwan na lamang ang ilang tao, at ang mga nakaupo dito ay mga mabubuting kaklase, nagbago na ang paligid ni Chris Wu. Sa bagay na ito, si Chris Wu ay nananatiling kalmado, ngunit sa wakas ay tumayo siya at umalis sa kanyang upuan, upang maiwasan ng mga kaklase na bigyan siya ng espesyal na tatak. Ang mga alahas at branded na damit ay palaging paborito ng mga kaklase na babae, habang ang mga lalaki ay nag-uusap mula sa mga balita sa football hanggang sa mga balita sa kasalukuyan, ang mga paksa ng 2 kwento ay talagang magkaiba. Makalipas ang kalahating oras, ang 25 tao na dumalo sa class reunion ay kumpleto na. Sa kabuuan, mayroong 33 tao sa klase, kung saan 3 ang nag-aral sa ibang bansa, at 5 ang hindi nakapunta dahil sa ilang espesyal na dahilan. Sa class reunion na ito, ang ilang mga tao na nag-udyok ay unang tumayo at nagbasa ng talumpati, ang atmosfera ay talagang masigla, pagkatapos ay ang lahat ay nahati sa maliliit na bilog, at isa-isa silang nagsimulang makipag-usap.
Matagal bago umalis ang lahat mula sa maliit na silid ng kumperensya, at handa na silang itaas ang baso upang ipagdiwang ang muling pagkikita.